May magagastos ka ba sa pagpasok mo ng PNPA? Isa nga ito sa tanong ng mga subscribers natin at followers na sasagutin natin sa video na to. In general, libre ang pagpasok sa PNPA. Simula sa PNPA Cadet Admission Test, Psychological and Neurological Test, Medical and Dental, Physical Agility Test, hanggang final interview. Pero may mga expenses ka na hindi mo kayang iwasan. Una, ito yung mga personal expenses. Sunod naman, merong mga medical compliances na dapat mo i-comply para makapasa ka sa medical at dental. Ito yung mga test or surgery na hindi kayang i-shoulder ng PNP or PNPA. Kaya nag-outsource sila sa private hospitals na ikaw ang magbabayad. Mamaya sa video na to, pag-usapan natin kung ano ang mga yon based sa experience ko at experience ng mga nakasama ko na naging kadete. At sa huling part ng video, magbibigay ako ng tip para mapaghandaan mo kung sakaling makapasa ka ng PNPA CAT para hindi masayang ang effort mo. Kasi baka may disqualification. Umpisa natin sa personal expenses. Example ng mga personal expenses, ito ay pamasahe, pagkain, tirahan kung sakaling malayo ka sa mga testing centers, at iba pa. Sa pag-register mo din online para makapag-exam ka ng PNPA CAT or PNP entrance exam, meron dong initial na mga requirements. So, syempre, hindi to covered ng PNPA. Isa sa example nito ay ang medical check-up. Sunod naman ay ang mga medical and dental requirements or compliances. Marami nga nadidisqualify pag hindi ka nakapag-comply dito. Kwento ko yung mga binayaran ko ng mga compliances. Una, nagbayad ako personally for dental compliance. Sa case ko, kailangan ko magpatanggal ng 3 wisdom tooth, magpapasta, at magpalinis ng ngipin. Umabot nga ito ng kulang-kulang nasa 10,000 pesos. Sunod na naging compliance ko ay ECG. Kung wala kayong idea about sa ECG, ang ECG ay isang test para malaman kung normal ba ang activities ng heart mo. May kamura lang ng ECG. I think around 300 pesos lang to 500 pesos. Nung pagpacheck ko ng ECG, na-find out na mabagal ang heartbeat ko. Kaya kailangan ko magkaroon ng isa pang test na confirmatory test. Ang tawag dito ay stress test. Kapag mabagal kasi ang heartbeat mo, isa ito sa symptoms na may mali or may irregularities sa puso mo. Kaya kailangan magkaroon ka ng confirmatory test tulad ng stress test na kung normal ba ito. Kasi minsan, sabi ng mga doktor, kapag lagi ka nag-exercise, normal lang na mabagal ang heartbeat mo. Hindi ibig sabihin, may sakit ka na. Kaya nung nagpa-stress test ako, nalaman na normal pala. Pero syempre, nadagdagan yung expenses ko. Umabot kasi ang stress test ng nasa 2,500 pesos to 3,000 pesos kung hindi ako nagkakamali. Huli na binayaran ko ay yung x-ray para sa intestine ko. Dahil meron nga daw akong suspected fistula or butas sa intestine. Ang test na to ay umabot nga ng 10,000 pesos. Pero dahil sa test na yan, napatunayan na wala akong ganong sakit. Sa mga kakilala ko naman naging kadete, ang kadalasang medical compliance nila ay surgery para sa hemorrhoids at hernia, pagpagawa ng dentures or postizo, pagpabunot ng ngipin, at iba pa. Kung may mga kaparehas kayong case sa mga nasabi ko, pwede nyo search kung magkano ang mga medical treatment para sa mga yun. Dagdag ko pa pala, meron palang pinapagawa yung mga ibang pumasok sa academy, lalong-lalo na kung malabo yung mata nila. Ito pinagawa nila bago pa sila mag-exam or magkaroon ng medical test. Ang tawag dito, LASIK surgery. Ito yung surgery sa mata para luminaw. Parang ang test na to umabot to ng almost 50 to 80K. Nagpapa-LASIK surgery sila para mas mataas ang tsansa na makapasa sila. Dahil alam naman natin na mas priority ang malilinaw ang mata. Yan, bakit may bayad ang ibang surgery or ibang medical compliance? So alam naman natin, hindi naman ganun kayaman ng PNP or PNPA na kaya nilang i-shoulder ang almost 20,000 nag-apply. Kaya wala silang choice kundi mag-outsource at pagastusin yung gustong pumasok. Sinisiguro din ng gobyerno na physically fit, mentally and medically ang isang aspiring na kadete. Kasi nga masasayang yung gastos ng gobyerno kapag may problema pala yung katawan nila or pag-iisip nila. Punta naman tayo sa last topic ng video na to. Ito yung mga tips na dapat nyong mapaghandaan sa processing. Una, para konti na lang i-comply mo sa medical, mas maganda maaga pa lang makapag-initial, medical at dental check-up ka na. Para malaman mo na din na qualified ka or may mga dapat ka bang i-comply. May mga medical procedure kasi na matagal ang healing time. Ibig sabihin nito, mahirapan ka sa ibang mga gawain tulad ng pag-review or pagpalakas at exercise. Pwedeng maapekto nito ang physical fitness mo na pwedeng makapagpahirap lalo sa'yo sa training. Pangalawa, pag nalaman mo na talagang disqualified ka, di masasayang ang effort mo, lalong-lalo ako nakapasa ka sa entrance exam. Mas marami namang opportunity dyan na mas maganda sa PNPA. Pangatlo, pag may medical compliance ka na, subukan mo mag-comply sa public hospitals para makatipid ka or baka sakaling libre pa. Panghuli, kung wala kang means,
pwede kang maghanap ng sponsorship. May classmate ako, binigyan siya ng sponsorship ng school niya. Nilibre siya sa ibang personal at iba pang expenses. So yan, sana nakatulong tong content na ito para sa inyo. Kung may mga katanungan kayo or gusto nyong gawin ko ng content, comment nyo lang sa comment section. Maraming salamat.